mistakes and all. So kailangan makikita nila sa buhay ng ating mga tatay na isinasabuhay natin. Sabi ko nga, yung ating pinag-aaralan ng salita ng Diyos. So dapat nakikita nila na isinasabuhay natin yan. Kasi magiging useless lang yung itinuturo mong gospel sa ating mga anak, itinuturo natin mga salita ng Diyos sa ating mga anak, kung hindi nila nakikita to sa ating buhay. Amen po ba? So dapat po, sabi nga, congruent dapat of what we are saying, yung ating ginagawa. Ibig po sabi ng congruent, kung ano yung sinasabi mo, yun din dapat yung nagmamanifest sa yung gawa. And they should see this in us, fathers. Okay? They should see yung ating mga mistakes. Kung nagkamali tayo, wag po tayong mahiya sa ating mga anak na mag-sorry or sabihin natin na nagkamali tayo. Kasi sometimes naalala ko yung anak ni Tita Dory, yung pamangkin nila pastor sa Singapore, si Nikki. Yun talaga, ano siya eh. Nung nagpunta po kami doon sa Singapore, marami pong, siya po ay tinawag pong pulis, pangkalawakan. Kasi po, talaga pong nakikita niya yung, ay bawal yan, bawal ipasok ng tsinelas, gano'n. So, nakita natin doon na kung tayo yung magulang at nagawa natin, alam natin na tayo mismo yung nagsabi ng rule na ito na bawal, and yet ginawa natin yun. Nakita po ng anak natin, and we should be humble enough to admit that we have na nagkamali tayo, na hindi natin nasunod yung ating sinabing rule na ito, o hindi natin nasunod yung ibinahagi nating salita sa kanila galing sa Biblia o sa ating Panginoong Jesus. And we should be humble enough to admit our mistakes and everything. Number 3, they need to see how you handle your finances. Amen po ba? Amen. So it's very important na tayo pong mga magulang, lalo-lalo na yung mga tatay, karamihan po sa mga tatay sa atin, even sa ating kultura din ay breadwinner ng ating mga pamilya. Tayo po talaga yung tinitingala ng ating mga anak to handle finances of the family. Amen po ba? Kasi tayo yung nagpo-provide sa ating pamilya. Although ngayon, in modern times po, both the mother and the father po sila po ay nagpo-provide na din po na both ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. But in the way we spend our money, in the way we manage our finances, dapat po makita po ng ating mga anak kung paano natin ito i-manage. Of course, according to yung ating yung pagmamanage po natin ng ating mga finances ay according din po sa example na binigay ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Pastor kanina, ang ating Panginoong Jesus ay nagturo about finances more than yung hell or more than judgment nung siya ay sa kanyang ministry dito sa earth. So mas marami ito pong tinuro ang ating Panginoon patungkol sa finances. At yan po ay ating magiging example or magiging panuntunan kung paano natin i-manage yung ating finances sa ating pamilya. And they should see it in us. Yung ating, kasi yun po yung gagayahin nila, yung ating mga anak eh. Nakita ko si daddy ay may magustuhan lang bili ng bili. Pero yung hindi natin makontrol, yung kahit yung tinatawag nating impulse buying ba, nakita lang na sale. Although masarap pagka sale, guilty din po tayo dyan minsan. Pero sometimes po, ngayon tayo ay Kristiyano na, meron po tayong self-control talaga na kahit nakita natin na sale yan, pero hindi naman po natin talaga kailangan at hindi po natin alam saan po natin gagamitin yan pag binili natin. Sale, mura kaya natin gustong bilihin. Di po ba? May tumatawa yung ating mga, mas applicable yata sa mga nanay ito. Ayan. Pero sa mga tatay din po, ako guilty din po ako dyan minsan yung tipong kahit hindi ko po kailangan, binibili ko. Pero yun po dahil po sa ating by the grace of God talaga pong nakokontrol natin yung ating pag-spend ng ating mga finances. Hindi po tayo dapat maging kumbaga sa term ng Pilipino is walda sa ating sa ating pera, sa ating finances. We should learn how to invest our money, kung saan natin dapat i-invest ito. And yung pinakamaganda pong investment vehicle
according to the Bible, is invested in the kingdom of God. Yes. Amen po ba? Amen. Yung ating mga finances. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Okay. So, they need to see how you make decisions. Hindi po yung, for example, meron kayong isang bagay na pinagdedesisyonan sa pamilya. Tapos, ikaw na tatay, hindi mo alam magdesisyon. Ipinapasa mo sa nanay. Although, totoo po yan, narinig ko kay Pastor Prince, doon sa parenting seminary, sa marriage seminary niya. Totoo po yun na sa loob daw po ng bahay, ang commander talaga yung nanay. Kasi po, for example, yung tatay sasabihin, ay tatanungin ng nanay, anong lulutuin natin ngayong araw na to? Ikaw na bahala na. So, maganda ba itong bilihin? Ikaw na bahala, nanay. Anong susuotin ng anak mo? Anong gusto mong suotin? Ikaw na bahala. So, ang di-decide talaga yung nanay. Pero, sa mga big decisions sa pamilya natin, kailangan po yung tatay po ang nag-desisyon. Although, consensus po ng mag-asawa at buong pamilya, but yung decision po talaga, in the way we decide, yung basis natin ng ating mga decision ng mga tatay, ay talaga pong strong yung foundation ng ating mga decision. And the strongest foundation that we can draw from sa lahat po ng ating mga desisyon is from the Word of God. Amen po ba? Amen. So, lahat po ng ating desisyon, before tayo mag-decide, lalong-lalong kung malaking bagay ito, manalangin po mo tayo sa Panginoon bago natin gawin itong mga decision. Yes. Hindi po tayo dapat ura-urado, pabigla-bigla sa ating mga decision. Lalo na mga tatay tayo, because nakita po ng ating mga anak yan sa atin na si tatay nag-decide na lang ng ganito, tingnan mo nangyari, ganyan. Ang hindi siya nadalangin, hindi niya pinag-isipan na mabuti. So, our children, they need to see how you make your decisions, because paglaki po ng ating mga anak, ito po yung makikita nila, ito po yung thumbprint, kumbaga, na ibinigay sa ating mga anak. So ito po yung gagawin nila in the way they do their decisions. Pag sila po ay malaki na and they have their own family, ganito din po sila mag-decide. So it's better na kapag habang bata po yung ating mga anak, ay turuan na po natin sila o ipakita na natin on how to make right decisions for our family. Yan. Okay. Next, they need to see what your values are. Sabi nga na. So, very important na yung ating mga anak nakikita nila yung mga values natin. Ano ba yung mga pinapahalagahan natin sa buhay natin? Faithfulness ba yan? Honesty? Or generosity? Trustworthiness? Prayerfulness? Or being a godly person? Ano ba yung pinapahalagahan natin? Ano ba yung mga values ng ating mga tatay na ipinapakita natin sa loob ng ating mga pamilya? Important and enduring beliefs or ideals shared by the members of a culture about what is good or desirable and what is not. Yan po yung ibig sabihin ng value. Okay? So, it is very important for our children to see what our values are. So, next, they need to see what makes you laugh. Kung green jokes, natatawa ka na kaagad. Hindi po magandang example sa ating mga anak, di po ba? Pero yung meron din mga tatay na mahirap natatawa sa mga intelligent jokes. Pero yung mga intelligent jokes naman, mahirap intindihin. Minsan nadidelay yung ating reaction. Pero ibig kong sabihin dito, yung mga bagay po na nakakapagpaligaya sa atin, i-share po natin sa ating mga anak. Dahil nakikita po nila ito sa atin. We need to let them see those things that makes us laugh. Amen po ba? Hindi parating stricto o parating seryoso. Kailangan din po lighten up yourselves. Amen. So, number 3, kasi di ba maraming mga tatay sa atin, no? Talagang strict, hindi makabasag pinggan. Di po ba? Hindi tumatawa, kahit nakakatawa na, pinipigilan yung tawa. Ayun. So, kailangan po, we should lighten up ourselves, our children need to see what makes us laugh. And then, another one, they need to hear you admit when you are wrong. Amen po ba? Amen. So, yung pong humility po sa ating mga tatay, sa ating pong mga tatay is very important. And, po,
sa atin po, especially in our culture, napakahirap po na maging humble, kumbaga, lalong-lalo na sa loob ng ating pamilya. Because sa ating sarili, we see ourselves as the leader of that family, na talaga pong ayaw mong magkamali, dahil nakikita nga po ng ating mga anak. Pero pag nagkamali ka, mahirap tanggapin, mahirap maging humble, o mag-sorry sa anak mo, diba, na alam mong ikaw ay mas matanda sa kanya, and you are the father of that child in that family. So especially in our culture, sa ibang mga kultura, mahirap po na maging humble. But as we can see, Apostle Paul here gave an example of that humility, na kapag po tayo daw po ay nakakasala or nagkamali, we should be humble enough, or we should be brave enough, kumbaga, to admit those mistakes in front of our child, in front of our family. So that paglaki ng batang yon, magiging humble din po siya, then in the event na magkamali din po siya, ay siya din po ay he will be humble enough to admit his mistake. Kaya yun nga po, sa second trait na pinag-aaralan natin, we should have a transparent life. We should show, wala po tayong dapat tinatago sa ating mga sarili, towards our family, towards our children, about ourselves. So we should be transparent. We should have a transparent life before our family, before our kids. Amen. Next, they need to see you stand up for what is right. Kung ano yung prinsipyo mo, dapat makita din nila na ikaw po talaga ay you stand up for what is right. Hindi pwedeng kapag may nakita kang maling ginawa sa loob ng pamilya, for example, palalampasin mo na lang yung hindi mo siya i-correct. It's difficult to mahirap po na maging na maging mahinahon, or maging what do you call this? Yung mahinahon ka sa pag-deal sa problem sa loob ng pamilya, and constantly correct them. Yung mahirap po na to use good words, gusto mo na hindi ka gumamit ng mga harsh na mga salita in correcting them, pero gusto mo na i-correct sila. Di po ba? Mahirap po yung ganun. But the Apostle Paul, sinasabi po niya na kailangan po natin sa loob ng pamilya, when we correct our children, we should huwag po tayong gagamit ng mga languages na hindi magaganda. Amen po. So they need to see stand up for what is right. Kailangan panindigan mo yung tama according to the Word of God. Kung merong mali na ginagawa yung anak sa loob ng pamilya or somebody, you should stand up for what is right, and you should be firm in that principle, na ang basis naman po natin ay ang salita ng Diyos o ang tinuturo ng ating Panginoon. So, another one, they need to see you inside out. Yun nga po, you should be transparent, and they need to see you kung ano yung totoong ikaw, inside and outside. Hindi lang po yung panlabas na kaanyuan mo o yung gusto mo lang ipakita sa kanila, yung nakikita nila. They should see you inside and out. They need to feel your interest and believe in them. Amen po ba? So kailangan po nakikita nila na interesado ka sa kanila. Meron pong mga tatay na they come and go sa loob ng bahay, sa pamilya nila, and yet hindi nila ipinapakita na interested talaga sila sa kung ano man yung ginagawa ng kanilang mga anak. Di po ba? Minsan, yung isang bata na yung anak mo, may ipapakita sa yung ginawa niya na drawing, for example, pero kita mo ang pangit ng drawing niya. Di ba? Pero ikaw talaga pong kahit hindi ka interesado doon sa ginawa ng batang yun sa anak mo, you should make him feel, you should tell him na interesado ka at naniniwala ka sa kanya, and that naniniwala ka na meron siyang potential. Very important po yan. Sabi po sa psychology na yun nga po, habang bata pa yung ating mga anak, sa formative years ng ating mga anak, dyan din po natin nakikita yung kanilang mga talento, dyan lumalabas yung kanilang mga interest. At kapag po hindi po natin sinuportahan, hindi po natin pinakita na interesado tayo doon sa kanilang kayang gawin, sa kanilang mga talento, sa kanilang
mga ginagawa na ipinapakitang talento, paglaki po niyan, madi-discourage po siya. Naalala ko po nung bata din po ako, although yung uncle ko po yung nagsabi sa akin, I think mga 7 years old po ako, sabi ko, yung pangarap ko sa buhay, gusto ko pong maging scientist. Kasi dati, mahilig po ako sa yung chemistry, although nung high school ako sa chemistry. Hindi masyadong magaling. Pero noon po talaga naalala ko na ang hilig-hilig ko po sa mga science experiments, sa mga kung ano pinaghahalo-halo ko doon na mga, hindi naman po mga chemicals, mga kung ano-ano. So, one time, sabi ko po sa uncle ko, "Uncle, gusto ko po maging scientist. Paano po maging scientist?" Sabi ko gano'n. At madali lang po bang maging scientist? Na-discourage po ako kasi sabi niyo po nung uncle ko, "Kailangan mo anak." Ay nako, bago ka maging scientist, kailangan mo ng 3 kwarto ng pera. Hindi ko alam kung bakit kasi sinabi yun. Pero in other words, sabi niya, expensive mag-aral to become a scientist. So from then on, na-discourage po ako. From then on, kaya nga ako kapaksan-paksan ako sa chemistry ko, sa physics, gano'n po. Pero di ba, yung interest ng ating mga anak, dapat po sinusuportahan natin. Kahit nakikita mo siya na, ay, hindi maganda yung drawing mo, hindi ganyan. Pero nandun yung interest niya eh. You should support him doon sa interest niya na yun. You should let him know, you should make him feel, make her feel that you are interested and that you believe in what they can do. Amen po ba? Amen. 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 Sorry. Okay. So, to impart or to share or to impart means to convey or to contribute, to share fully with children who know without a doubt that they are very dear to you. So we should impart our lives, our whole life transparently to our children. Share your life fully with transparency to your children. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Okay. So, sabi sa 1 Thessalonians 2 verse 9, "If you remember, brothers, our labor and toil, we work night and day," sabi po, "so that we will not become a burden to any of you while we proclaim the gospel of God to you." Amen. So, si Paul Paul draws a picture of hard work of a dad applying himself to the task at hand. So, si Paul, hindi lang po siya, talaga pong night and day daw po, nagtrabaho siya nung siya ay nasa Thessalonica. So, he worked night and day, sharing the good news to the people of Thessalonica, at hindi po siya nagmaliw o hindi po siya nanghina sa pagtatrabaho. So, yung pagtatrabaho po niya ay continuous. So, yung number 3 po natin na point or traits of a good father is you should have an unselfish diligence. Amen. To the Thessalonians, Paul's life was a picture of hard work, labor, and hardship. Diligent work daw po, working night and day. Ibig po sabihin ng diligent, hindi po siya mediocre. Diba, meron pong minsan pag nasa trabaho tayo, basta lang makasweldo kahit hindi mo talaga ginagawa yung trabaho mo. But here, pag sinabing diligent, talagang ginagawa mo kung ano yung trabaho mo talaga. Night and day, he's working night and day. It's a diligent work. And number 2, unselfish work, so as not to be burdened to any of you. So it's an unselfish diligence na hindi para sa kanyang sariling kapakanan kung bakit siya nagtatrabaho, kundi para maibahagi din po niya ang salita ng Diyos dun sa kanyang mga pinapasture na mga tao. So unselfish work so as not to be burdened to any of you, so that hindi siya maging pabigat dun sa mga Thessalonians. This is a detailed sketch of financial responsibility and bearing up under the strains of demand. So detailed sketch daw po ito ng financial responsibility ni Paul under the strains of demand. Amen. So the children need to see that their dad is doing a day's work for a day's pay. And they need opportunities to earn their own way. Amen po ba? Kasi i-emulate po ng mga bata ito kung ikaw po ay hindi nagtatrabaho, or at kung wala kang trabaho, at least you're struggling to look for a job and to find a job so that you can sustain your family. Amen po. So
the children, they need to see this in us. And they need to, opportunities to earn their own way as well. Kasi paglaki po nila, ganyan din po yung gagayahin ng ating mga anak sa atin. They will work hard also for their own family. At hindi po sila aasa sa ibang tao or sa mga kamag-anak. Kumbaga, amen. So ang aasahan lang po natin, wala po tayong ibang aasahan kundi ating Panginoon. Amen. Okay. So this is an example that our children have to see in us. A true father knows the value of working honestly for a day's pay. So ang tatay daw po ay kailangan po binavalue niya na yung kanyang hindi po kanyang trabaho